sa loob ng 3 linggo. Sinamahan nyo kami mula sa ilalim. Kita nyo gano'ng kalaki makina to. At tandaan nyo, nasa loob po tayo ng bundok sa ilalim ng lupa, hundreds of meters underground. Hanggang sa ibabaw ng lupa. Sundan natin itong mga truck na ito, no? Ito yung galing doon sa taas sa minahan ng nickel. Para mas maintindihan ang industriya ng pagmimina sa bansa. We're blessed to have them in the country, and we have to realize that there is no other mineralized country in this world that I can think of that doesn't encourage but healthy mineral sector. Malaki ang benepisyo ng pagmimina sa mga araw-araw na gawain. Ngunit, malaki rin daw ang pinsala. Halos malapit na siyang mapuno. Sa buong Pilipinas, nasa 60 probinsya ang kasalukuyang pinagkukuhanan natin ng mineral. Para maisalba ang ating kalikasan, kakayanin ba natin ang mabuhay ng walang produkto ng mina? Ito yung site ng open pit mine na minimina ng kumpanya noong nangyari ang aksidente noong 1996. Naipon na yung tubig, making this man-made lake dito sa harap natin. Itong lugar na ito, dito yung sinasabi nyo na nagsusunog sila ng mga kable. Hindi lang natin kaya bawalan kasi yun ang hanap buhay nila. Paggising pa lang sa umaga, sino kaya ang makakaiwas sa produkto ng pagmimina? Sa araw-araw paggising sa umaga, may routine na akong sinusundan. Maghahanda na ako sa almusal ko kasama yung aking mga anak. Dito, sinubukan kong umiwas sa paggamit na pamula sa pagmimina. Napakahirap pala, no? Dahil nandun na kagad yung plato. Yung plato galing sa pagmimina, yung kutsara, tinidor, baso, galing lahat yun sa pagmimina. So, ang naiwasan ko lang doon, yung paggamit ng kutsara, tinidor. So, pinili ko na kumain ng prutas. Going to work, I said, maybe I'll take the bike going to the hospital. Pagdating doon, nagkonsulta ako ng mga ilan. Init. Find tissue. Do you see that white sides? Yun yung nail bed. Itong mga pantahin na ito, may mga karayom to nagawa sa mga alloy, may halong nickel din ito. Kailangan ko lumipat ng ibang clinic. Doon hindi na ako pwede mag-bike, not unless mag-commute ako. Pero kailangan ko makarating doon ng on time, so gumamit na naman ako ng vehicle. Pagdating doon, konsulta-konsulta, may mga aso kong in-inject. Gusto ko mang tipirin paggamit ng karayom pero hindi pwede. Kailangan parating bago, sterilize yung gamit. So, ang konsumo ko pa lang dito, marami na. Ang hirap mabuhay ng gumamit ng nung umiwas sa paggamit ng produkto ng pagmimina dahil halos napapalibutan tayo ng mga produkto ng pagmimina. Ganito natatapos yung araw ko, no? Sa takbo ng modernong pamumuhay ngayon, mukhang mahirap nang umiwas sa produkto ng pagmimina. Pero naiisip ba natin kung ano ang nangyayari sa mga produkto ng mina na itinatapon natin? Isa ang Pilipinas na nangunguna sa paggawaan ng electronics sa buong mundo.
Nandito tayo ngayon sa IRI Philippines, isang recycling company. Sir, hi. Sir Lee. Doc Nielsen Donato. Hi. Ito, circuit board ang tawag dito, or PC board. Na-dismantle siguro to galing sa mga stereo systems, galing sa television sets. So what we do is, nilalagay namin sa crushing machine. So anything na merong computer board sa loob, or PC board na tinatawag. So pwedeng laptop, PC, desktop, printers, pati television sets, anything na may electronic board or PC board, kino-consider namin as source ng materials. For every kilo of board, computer board, yung halimbawa motherboard ng CPU, that contains 10 times more gold than a kilo of ore na galing sa minahan. Pag ang pinag-uusapan natin ay cellphone board, maraming IC sa loob yun, it can contain as much as 20 times more gold than yung galing sa ore. So you can just imagine kung gaano ka-rich na source of precious metals itong mga boards na to. Dito, hinihiwalay nila ang naukuhang mineral sa bawat piyesa tulad ng ginto. Pero may peligro ang paghihiwalay ng mga metal na ito. Yung mga lumang television na malalaki yung likod, merong tinatawag na cathode ray tube yun. Very toxic yun pag ginawa yung hindi marunong na recycler. Kailangan mo ng ginto, kailangan mo ng tingga or lead, kailangan mo ng copper, i-recover mo na lang kung ano yung ginamit mo, let's say sa electronic waste. Makukuha mo yan, may ginto yan, may palladium, may platinum, mga precious metal. Sa dami ng produkto ng pagmimina, naiisip ba natin kung saan napupunta ang mga ito matapos nating itapon? Nandito tayo sa parte ng Tondo kung saan ang kinabubuhay ng mga tao ay yung pagbabasura. Pero isa sa mga basura na yun ay yung e-waste. Yun yung mga ginagamit natin, mga electronics na hindi na napapakinabangan. At isa na rito, si Mang Juni. Kung Julie, paano nyo po nalalaman dito kung ano yung metallic o yung metal dun sa mga non-metallic? Ano yung mga basihan nyo po? Kasi ang bakal naman, siyempre dumidikit sa magnet. Sa munting sulok na ito, parang meron siyang mini laboratory si Mang Julie. Meron siyang isang pirasong magnet na pang-detect niya kung yung bakal ay may iron or wala. So itong maliit na kaparasong magnet na ito, nakakatulong sa kanya mag-segregate kung ano yung klaseng bakal na makukuha niya. Ayon sa pag-aaral, urban mining ang tawag sa paghahanap ng mga electronics sa basurahan. At noong 2005, mahigit 2 milyong ref, TV, air conditioner at washing machine ang hindi na nagamit. At 1.8 milyon dito ay napunta sa landfill. Habang nakadepende tayo sa produkto ng mina, ang e-waste ang isa sa pinakamalaking problema ngayon pagdating sa waste management. Diyan sa dump site yung nakukuha yan o kayo mismo yung umikot-ikot sa mga bahay-bahay na may mga basura? Yun sa may sa badge. Badge? Kinokolekta ni Man Julie yung mga CD. Kasi ito pala mga CD na ito, meron siyang polycarbonate plastic na galing din sa pagmimina. Sa ginawang pag-aaral ng Eco-Waste Coalition, sa taong 2020, mas tataas pa raw ang e-waste ng bansa. Aabot pa raw ito hanggang 12.3 million metric tons o katumbas ng higit sa 6 na payatas dump site. Itong lugar na ito, dito yung sinasabi nyo na nagsusunog sila ng mga kable. Dito ang sunugan tuwing hapon. Mag-uumpisa na ng alas 3. Hindi lang natin kayang bawalan kasi yun ang hanap buhay nila. Ito, may nagsunog ngayon lang. Anong kasama dyan sa e-waste na yan? Itong mga, tulad dito, bakal yan, Oo, bakal yan. Ito, kinukuha ng mga bata to. Pinagtsatsagaan to. Itong letter E na to, kinukuha nila yung pinaka-copper nito. Ayun yung mga tanso na, lumabas yan, na mga may tanso yan na iwan. Isa ang copper sa karaniwan na kukuha ng mga taga rito sa landfill. Para makuha mo yun, kailangan mong basagin. Ito mga picture tube na ito,
delikado kasi may mga toxic na gases yan at saka mga powder na pwedeng makadisgrasya sa kalusugan natin. Sa buong TV na yan, ano-ano yung mga nakukuha niya bukod dito sa bakal na nakuha niyo sa picture tube? May nakulo kami ng plastic, panso, aluminyo. Magkano niyo po binibili yung tulad ng ganitong kalaking TV? Yung 200 bili namin na ganito. Tapos magkano tutubo yung ninyo dyan? Mga lumalabas mo, mga 30, 40. Yun lang ang tubo niyo, 30 lang? Bukod sa ginto at nickel, pangalawa sa pinakamalaking industriya ng metal ang copper sa Pilipinas. Hindi katulad sa mga minahan na puro malalaking makinarya ang ginagamit. Dito sa landfill, mga kamay ang kanilang ginagamit. Hindi alintala ng mga taga rito ang peligro nito sa kanilang kalusugan. May mga mineral na nakakatulong sa ating katawan, pero ang mga mineral na nakukuha natin sa lupa ay kung minsan nakakapinsala sa ating kalusugan, maging sa kalikasan. Mula Maynila, bibisitahin ko ang probinsya ng Marinduque para balikan ang isa sa pinakamalalang pinsala sa ating kalikasan, dulot ng pagmimina. Sa bayan ng Santa Cruz, nakilala ko si Wilson Manuba, isang dating mangingisda sa Calancan Bay. Naputol na ang kaliwang paa ni Wilson dahil sa arsenic keratosis, isang sakit na dulot ng pananatili sa lugar na may heavy metals. Unang-una po yung ako'y may sugat po sa paa. Tapos po ako'y nagdagat diyan sa Calancan Bay. Malaki po ba yung sugat niyo? Kunti lang po. Saan Pero po, banda? dito po sa yung naputol ko po. Talampakan? Talapakan po. Talampakan, okay. Matapos, nung nangisda po ako dyan, tumapak po ako sa feelings na yan, di para pong pinasukan ng yung sinasabi ng doktor na mercury. Pag hindi papalitan ng dugo ko, hindi Mahigit 30 taon nang iniinda ni Wilson ang kanyang sakit. 30 taon na rin iniinda ng kalikasan ang kinahinatnan nito matapos ang pagmimina. Sa Calancan Bay, 200 milyong toneladang ng mine tailings ang tinambak sa dagat noong 1975 hanggang 1991, kung saan mahigit 1,000 hektarya ng mga bahura ang naapektuhan. Ayon sa ginawang pag-aaral sa tubig, hindi naligtas itong pangisdaan at paliguan. Pero may isang ilog ang tuluyan ng bumigay, ang Mogpog River. Napakalabo at hindi maaaring gamitin para sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang minahan ng Mark Copper Mining Corporation ang tinuturong dahilan ng pinsala sa ilog. Copper ang minimina ng kumpanya simula 1967. Susubukan namin pasukin ang dating minahan dito sa Mogpog. Ngayong umaga medyo hindi nakisama sa atin yung panahon, no? Medyo kanina pa madilim at umuulan, minsan nahihina pero minsan lalakas naman. So actually ito, mag-hike tayo ngayon, pupuntahan natin yung area kung saan matatagpuan yung Magila-Gila Dam, yung dam na nag-collapse noong 1993 at nagbuhos ng toxics nila dito sa Mogpog River na pumatay doon sa river. Yung ulan, gaya nito, ito yung kinakatakutan ng mga residente. Dahil sa pagbuhos nga ng ulan, sa pagtakbo nito mula sa kabundukan pababa sa ilog, dala nito yung mga toxics na naiiwan doon sa mina. Ilang oras pa, narating na namin ang dating minahan. Mahigit 16 na taon na nang pinasara ang dating minahan. Pero bakas pa rin ang mga iniwan nito. Sinundan namin ang agos at sa isang parang lawa tumutuloy ang tubig. So nandito ako ngayon sa San Antonio Pit. Mukha siyang isang napakalaking lake ngayon, pero actually ito yung site ng open pit mine na minimina ng kumpanya. Since naiwan niya nakabuyang-yang yung open pit na yun, naipon na yung tubig, making this man-made lake dito sa harap natin.
Isa ito sa pinangangambahan ng mga residente ng Bumigay. Ito yung sinasabi nilang pinaka humaharang na lang dun sa tubig ng San Antonio Pit para hindi siya bumagsak doon sa low-lying areas, no? Pero kung makikita niyo dito sa area sa harap ko, para mag-erode ang lupa ng ganito kagrabe, nakakatakot nga naman. And just imagine yung volume ng tubig na yun kung rumagasa pababa yun. It's really gonna be devastating talaga. Hindi lang pala ito ang naiwan ng kumpanya dahil ang lupang tinatapakan namin ay bundok pala ng basura na galing sa minahan. Galing sa taas. Nakatigil lang ako dito sa area to. Kulay brown na water na yan. Of course, alam natin lupa. Kung mapapansin nyo yung tubig at yung dinadaanan niya ay nagkulay orange na. Ibig sabihin, mataas yung iron or yung iron content ng lupa. Sa ginawang pag-aaral noong 2004, mataas sa heavy metals ang lugar na ito. Ibig sabihin, maaaring makaepekto ito sa kalusugan ng mga nabubuhay dito. Ito ang Magila-Gila Siltation Dam. Noong 1993, itong dam na to yung bumigay at ang naging sanhi nun ay yung pagbaha ng Mogpog River. Bumagsak yung mga tailings na nanggaling sa minahan pababa dun sa mga bayan along Mogpog River. Ang pinangangambahan ngayon ng mga tao, pag tuluyang mag-iba to, posibleng maulit yung disaster na yun dahil itong areang to, posibleng sumama sa pag-iba at dumiretso uli sa Mogpog. Pero sa pinadalang sulat ng Mark Copper Mining Corporation, hindi lahat ay galing sa kanila. Pero noong 1996, aksidenteng umapaw ang dumi ng minahan sa Boac River. This is the Tapian tailings pond or the former pit of the company, no? So somewhere here, you could see this is a tributary of the Macolapnit and Boac River. The whole stretch ng ito ang napollute ng tails, no? Around approximately 2 million metric tons. Yung tailings nandito pa rin. Yung drainage, yung kinuha mula sa ilog, tinabon dito sa gilid at iniwan dito. Ang gusto ng mga tao mangyari ngayon, matanggal yung cleaner, matanggal yung mga drainage, yung mga lupa dito sa magkabila at ma-rehabilitate itong area. Dahil dito, pinasara ang kumpanya at hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso. The EMB, by the way, yung of the Department of Environmental and Natural Resources, is regularly conducting water sampling dito sa Boac River. Yung toxicity nitong quality ng ilog dito is going down. And in fact, right now, hindi na siya acidic. Kaya naman naging aral ito sa ibang minahan. Pero ayon sa ilang mining company na nakausap namin, may mga hakbang na raw ang mga minahan para hindi mapinsala ang kapaligiran. Sa Rio Tuba, inobserbahan ni Doc ang ginagawang rehabilitasyon ng kumpanya. Ito yung lugar na ito, dati talaga lupa lang talaga dahil minina na siya ng mga ilang taon. Para sa akin, ang mining rehabilitation can be an effective tool for biodiversity conservation. Basta tama lang ang... That's what you have to prove now. Yung nangyari ngayon sa Palawan, I don't think they can ever restore the environment there. It will take centuries to do that, no? They have not even started. Para naman sa Philex Mining Corporation, mahalaga ang programang pangkabuhayan para sa kanilang mga minero. Isa pa sa mga livelihood project na matatagpuan dito sa loob ng kumpanya ay itong coffee farm, no? Tinuturuan ng company yung mga ibang family members, yung mga employees nila kung paano mag-farm ng coffee para makadagdag income din to sa kanila. Of course, part din ng proyekto ng Philex ay yung pagre-reforest ng mga areas nila. Hindi lang of course yung namamine, pero yung surrounding areas na dati nang
walang puno or yung kalbunan na nadatnan nila, no? So ito yung kanilang nursery. Dito, bale, nurture yung mga itatanim nila eventually dun sa mga areas kung saan nila ginagawa yung kanilang reforestation projects. Kahit ang batas ay maaari din makatulong sa problema sa kalikasan. Para maintindihan ng taong bayan, nag-aalaw tayo ng magmimina. Therefore, kung minero ka, magbayad ka ng tax ng tama, protektahan mo yung environment, at somehow you protect the social impact of mining. Kung tayo'y magpapamina, since we are implementing the mining law anyway, we are allowing mining, we might as well get the optimal share of government. As of now, what we are getting is only 2% excise tax. Ang point namin, baka yung 2% excise tax hindi pa enough to even pay for the environmental damages. At kahit ang isang individual, merong pwedeng gawin. So, dyan na yung kuryente niya. And then ito, kable na lang to. Nakita natin na meron palang paraan ng pag-minimize ng paggamit sa produkto ng pagmimina. Dito naman kasi, hindi naman nila sinasabi na we don't like mining. Sinasabi naman nila, if possible, minimal lang paggamit natin, then that's what we're going to do. Together with renewable energies or passive use of energies like hangin, araw, ulan, tubig. Yes, parang babawasan natin. Hindi na kailangan ng makina, kundi gravity na lang ang gagamitin natin doon sa rainwater collector para bababa lang yung tubig. O, parati yan ang pinag-usapan natin. Ang pagmimina ay isang industriya na bumubuhay sa maliliit na manggagawa at malalaking kumpanya. Pero higit sa lahat, ang pagmimina ay sagot lang sa papalaki at papalaki nating demand para sa mga metal at mineral. Nakita na natin kung saan at paano kinukuha ang ating mga pangangailangan. Sa huli, nasa bawat isa ang pagpapasya. Ako si Kiko Rustia. Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild.